Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At si Jesus nga ang pinangalan ni Jose sa sanggol. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay trust. Habang papalapit ang Pasko, mas lumalalim ang paanyaya ng Adbyento. Hindi na lamang ito paghahanda sa panglabas, mga ilaw, awitin, handaan, kundi paghahanda ng puso sa isang Diyos na dumarating sa paraang hindi natin kontrolado. Sa Ebanghelyo ngayon, dinadala tayo ni San Mateo sa isang tahimik, ngunit napakalalim na tagpo. Ang panloob na pakikibaka ni San Jose. At kung may isang salitang nagbubuklod sa buong karanasan niya, ito'y pagtitiwala. Trust. Si Jose ay isang matuwid na tao. Tahimik, hindi masalita. Walang mahabang salita sa Ebanghelyo, walang sermon, walang himala. Ngunit sa katahimikan ng kanyang puso, nagaganap ang isa sa pinaka-mabibigat na laban ng pananampalataya. Nang malaman niyang nagdadalang tao si Maria, ang babaeng kanyang minamahal, gumuho ang kanyang mundo. Sa paningin ng batas at ng lipunan, malinaw ang sitwasyon. Ngunit sa kanyang puso, may pagmamahal, may paggalang, at may pagkalito. Kaya nagpasya siyang hiwalayan si Maria ng lihim. Isang desisyong nagpapakita ng kanyang kabutihan, ngunit hindi ang buong kalooban ng Diyos. Dito pumapasok ang hiwaga ng pagtitiwala. Hindi agad malinaw ang plano ng Diyos. Hindi agad ipinakita ang buong kwento. Dumating ang Diyos kay Jose sa panaginip. Hindi sa liwanag ng araw, hindi sa harap ng maraming tao, kundi sa katahimikan ng gabi. At sinabi ng anghel, "Huwag kang matakot na tanggapin si Maria." Sa sandaling iyon, hinarap ni Jose ang pinakamahirap na hakbang ng pananampalataya. Ang magtiwala kahit hindi pa niya nauunawaan ang lahat. Ang pagtitiwala ay hindi kawalan ng tanong. Hindi ito nangangahulugang wala kang takot. Ang pagtitiwala ay ang pagpiling sumunod kahit may takot, kahit may tanong, kahit walang kasiguraduhan. Hindi binigyan si Jose ng detalyadong plano kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi sinabing magiging madali ang lahat. Ang ibinigay lamang sa kanya ay isang salita, "Huwag kang matakot." At iyon ay sapat na para sa isang pusong handang magtiwala sa Diyos. Mga kapatid,
maraming Jose sa ating panahon. Mga taong gumagawa ng tama, nagsisikap maging matuwid, ngunit biglang nahaharap sa mga sitwasyong hindi nila inaasahan. Mga magulang na gumagawa ng lahat ngunit tila kulang pa rin. Mga taong tapat ngunit nasasaktan. Mga taong sumusunod sa Diyos ngunit tila mas lalong nahihirapan. Sa ganitong mga sandali, tinatanong natin, nasaan ang Diyos? Ngunit ang Ebanghelyo ngayon ay sumasagot. Naroon siya sa katahimikan. Naroon siya sa panaginip. Naroon siya sa maliit ngunit matapang na desisyong magtiwala. Ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paghihintay. Ngunit ito rin ay panahon ng pagtitiwala. Hindi lahat ng hinihintay ay malinaw. Hindi lahat ng darating ay ayon sa plano natin. Ngunit ang Diyos ay tapat. Ang pangalan ng batang isisilang ay Emmanuel, kasama natin ng Diyos. Hindi alisin ng Diyos ang lahat ng problema, kundi kasama natin siya sa gitna ng problema. Ito ang pundasyon ng ating pagtitiwala. Si Jose ay hindi naging ama sa paraang biological, ngunit siya ay naging ama sa paraang mas malalim, sa pamamagitan ng pananagutan, pag-aaruga, at tahimik na katapatan. Tinanggap niya ang papel na hindi niya pinili, ngunit ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. At dahil sa kanyang pagtitiwala, lumaki si Jesus sa isang tahanang may katahimikan, seguridad, at pagmamahal. Ngayong 3 linggo, sa panahon ng Adbyento, araw ng pagsisimbang gabi, magandang tanong, kanino ka nagtitiwala? Sa sarili mo ba? Sa plano mo ba? Sa kontrol mo ba? O handa ka bang bitawan ang lahat at magtiwala na ang Diyos ay gumagawa kahit hindi mo pa nakikita ang resulta? Ang tunay na kagalakan ng Adbyento, Gaudete, ay hindi nagmumula sa kasiguruhan ng lahat ng bagay, kundi sa katiyakang ang Diyos ay tapat. Kung minsan, ang pinakamalalim na pananampalataya ay hindi yaong may malalakas na salita, kundi yaong may tahimik na pagsunod, tulad ni Jose, na walang sinabi, ngunit gumawa. Walang paliwanag, ngunit nagtiwala. Walang kasiguruhan, ngunit sumunod. Tingnan nga po natin, suriin ang sarili at magnilay. Sa anong bahagi ng ating buhay tayo tinatawag ng Diyos na magtiwala kahit hindi pa malinaw ang lahat? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, tulad ni San Jose, turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Sa gitna ng aming takot, ng pagkalito at kawalang kasiguruhan, tulungan mo kaming makinig sa iyong tinig. Bigyan mo kami ng pusong handang sumunod kahit hindi namin naunawaan ang lahat. Naway sa aming tahimik na pagtitiwala, ikaw ay maipanganak sa aming buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ang makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.